Ang lugar ng mga samurai ang tawag sa Edo noon, pero naglaho ito nang dumating ang mga alien sa lugar. 20 taon na ang nakakaraan. Tinatawag silang Amanto o Sky People. Sinakop nila ang buong syudad at binago nila ito sa isang modernong mundo. Ang gobyerno ay naging isang puppet na lamang nila. May mga nagtangkang paalisin ang mga mananako. Isang grupo na binubuo ng mga makabayang samurai na tinatawag na Joishishi. Pero pagkatapos ng brutal na pakikipaglaban at sakripisyo sila ay natalo. At para maiwasan ulit ang isang rebelyon, ipinagbawal ng mga Amanto ang lahat ng espada kung saan dahilan para unti-unti na mawala ang mga samurai sa lipunan. Si Shinpachi ay isa sa mga samurai na nawalan ng trabaho at napilitang maghanap buhay sa isang restaurant para mabuhay. Pero ang problema ay siya ay lampa. Inutusan siya ng boss niya na magdala ng gatas sa mga customer nilang Amanto. Pero pinatid siya nito at sinisi sa kanya ang aksidente. Nang subukang punasan ni Shinpachi ang damit ng alien ay itinulak siya nito. Agad naman siyang ipinagtanggol ng isang lalaki na may pangalang Gintoki o kilala sa pangalang White Demon. Isa siya sa mga lumaban sa Joishishi. Tinanong siya ng Amanto kung bakit daw siya may dalang espada gayon bawal na ito. Pero sinabi ni Gintoki na isa lamang daw itong laruan. Inespada siya ni Gintoki at pagkatapos nagreklamo siya sa boss tungkol sa natapon niyang ice cream. Lumalabas na ito pala ang dahilan kung bakit siya nagalit. Dahil daw sa mataas ang blood sugar niya ay isang beses lang siya sa isang linggo pwedeng kumain ng ice cream. Bumilib naman sa kanya si Shinpachi kaya napagdesisyonan niyang sumama sa kanya. Sumunod na araw, niyaya silang dalawa ni Kagura na manghuli ng salagubang. Sa una tiyantamad pa ang dalawa pero nang malaman nila sa TV na mahal palang ibebenta ang salagubang ay agad din silang pumayag. Pumunta sila sa isang gubat at plano nilang humuli ng marami para magkapera. Sa paghahanap, nakita nila ang isang lalaki na nababalutan ng honey ang buong katawan. Siya ang chief ng pulis o Shinsengumi na si Kondo o tinatawag din siyang gorilla. Nagpapanggap daw siya bilang isang puno para lumapit sa kanya ang mga salagubang. Dahil sa pandidiri, iniwan agad siya nila Gintoki at magpanggap na lang daw sila na isang gorilla ang nakita nila. Sunod, isang lalaki naman ang nakita nila na nagpapahid ng mayonnaise sa isang puno. Siya si Hijikata, ang deputy chief ng Shinsengumi o kilala din sa tawag na mayonnaise lover. Ginagawa niya ito para makuha ang atensyon ng mga salagubang. Dahil sa pandidiri, hindi din nila siya pinansin. Sunod naman na nakita nila ay isang napakalaking salagubang. Agad silang nagdali-dali para hulihin ito. Pero nang nahulog na ito, napag-alaman nila na isa lamang pala itong tao at siya ay si Okita, ang captain ng Shinsengumi at ginawa niya din ito para maagaw ang pansin ng salagubang. Pero lumalabas na nandito pala silang lahat para hulihin ang alagang salagubang ng shogun nga napatakas. Agad naman napadaan sa kanila ang gintong salagubang ng shogun kaya lahat sila ay nagkagulo para hulihin ito. Sa daan nakita ni Kondo si Tae, ang kapatid ni Shinpachi na matagal niya ng crush, kaya siya ang hinabol niya. Agad naman siyang pinalo ni Tae at tumalsik. Nadaanan nila Gintoki, si Katsura na dati ring kasali sa Joishishi kasama ang kanyang kaibigan na si Elizabeth. Inakala niya na hinahabol ng mga pulis si Gintoki kaya tinulungan niya siya. Pero nang dumating si Okita ay agad din siyang tumakbo. Nagpatuloy sila sa paghabol sa salagubang at mahuhuli na sana ito ni Gintoki pero bigla na lang lumabas ang isang halimaw galing sa ilog at kinain niya ang salagubang. Kaya sa huli ay wala ring napala ang lahat. Kinagabihan, nagkausap si Gintoki at Katsura at lumalabas na dati pala silang magkaklase sa dojo. Ang guro nila ay inaresto sa kasong rebelyon laban sa gobyerno at mga Amanto. Meron pa silang isang kaklase na kasali din sa Joishishi na may pangalang Takasugi pero namatay siya sa gera. Sa daan pa uwi, habang naglalakad, inabangan si Katsura ng isang hindi kilalang lalaki. Kinaumagahan, nakita ni Elizabeth ang bangkay ni Katsura sa tabing ilog at kaagad niyang pinuntahan si Gintoki. Pero si Elizabeth ay hindi nagsasalita at napagkamalan siya ni Gintoki na isa lamang mascot. Dahil sa isang tawag sa telepono, umalis si Gintoki at binigyan naman nila Shinpachi ng gatas si Elizabeth. Dahil dito, naalala ni Elizabeth ang mga turo sa kanya ni Katsura at napaiyak siya. Tinanong nila Shinpachi si Elizabeth kung sigurado daw ba siya na si Katsura ang nakita niyang bangkay. Dahil alam daw nila na hindi basta-basta matatalo si Katsura. At para sigurado, hinanap ni Kagura si Katsura kasama si Sadaharu, ang alaga nilang higanteng aso. Samantala, pinuntahan ni Gintoki ang tawag na nangangailangan ng tulong niya. Nakausap niya ang isang lalaki. At gusto nitong ipahanap sa kanya ang isang nawawalang espada na tinatawag na Benit Sakura. Ang espada daw ay ginawa ng tatay niya nung nabubuhay pa siya. At siya daw ang pinakamagaling na tagagawa ng espada noong nabubuhay pa siya. Kaya daw ng espada humiwa ng mga malalaking bato. At kapag daw ito ay naliliwanagan ng buwan, ang kulay nito ay nag-iiba. Ito daw ay isang maganda
at mapanganib na espada. Namatay daw ang tatay niya pagkatapos matapos ang espada at lahat daw ng hahawak nito ay magkakaroon ng masamang kapalaran dahil ang espada daw ay nagtataglay ng demonyo na sumasapi sa kaluluwa ng isang tao. Sa paghahanap, nakasalubong ni Gintoki si Okita at binalaan siya nito na meron daw isang mamamatay tao sa lugar na umiikot at dala niya daw ang isang espada na umiilaw sa buwan. Inabangan ni Elizabeth at ni Shinpachi ang mamamatay tao sa tulay para maipagganti si Katsura. Mamaya nakita sila ng magistrate at pinagsabihan sila na delikado sa lugar. Pero bigla na lang siyang pinatay ng isang lalaki na may umiilaw na espada. Enespada niya si Elizabeth at apatayin niya na sana si Shinpachi pero biglang dumating si Gintoki. Napag-alaman nila na ang lalaki ay si Niso the Butcher. Sinabi niya na pinatay niya daw si Katsura pero hindi siya pinaniwalaan ni Gintoki dahil alam niya daw na hindi basta-basta matatalo si Katsura at naglaban sila. Benizakura. Dahil gamit ng kalaban ang kapangyarihan ng espada at kahoy na espada lamang ang gamit ni Gintoki, nahirapan siya sa kanya. Pero bigla nalang umatake si Shinpachi at naputol niya ang kamay ni Nizo. Maya-maya dumating si Okita at ang mga Shinsengumi at hinabol nila si Nizo. Sa ibang lugar, nakita ni Kagura ang isang barko at narinig niya ang mga tao dito na pinag-uusapan si Katsura. Inutusan niya si Sadaharu na tawagin si Gintoki habang siya naman ay sumakay sa barko. Sa taas ng barko nakita niya ang isang lalaking nagpapatugtog. Sa kampo ng Shinsengumi, nireport ni Hijikata kay Kondo na bumalik daw sa Edo si Takasugi at dala niya daw ang dating grupo niya sa Joishishi na tinatawag na Kiheipai, isang grupo ng mercenary na binubuo lamang ng mga mahuhusay at lumalaban na parang demonyo. Napag-alaman din nila na kasama din pala ni Takasugi si Nizo the Butcher at mukhang balak daw nilang gumawa ulit ng isang rebelyon. Inutusan ni Kondo si Hijikata na bantayan ang grupo. Habang sa barko, hinarap ni Kagura ang lalaking tumutugtog at napag-alaman niyang siya si Takasugi. Biglang binaril si Kagura ng isang babaeng may pangalang Matako na isang gunslinger. Naiwasan ni Kagura ang lahat ng bala pero sa huli ay napalibutan siya. Nilabanan silang lahat ni Kagura at pinilit niyang pumasok sa loob ng barko para hanapin si Katsura. Sa loob nahuli siya ni Matako at pinagalitan ng mga kasamahan niya si Nizo dahil sa paggamit niya ng Benizakura na walang permiso. Habang nagpapagaling si Gintoki, pinuntahan siya ng kapatid ng blacksmith na si Tetsuko kung saan sinabi niya kay Gintoki ang totoo. Ang Benizakura daw ay dinisenyo na may kakayahan na magwasak ng mga battleships. Ito daw ay nagtataglay ng sariling isip na humihigop ng lakas sa may hawak nito at ito daw ay patuloy na nagiging matalino habang ginagamit. Ang totoong gumawa daw talaga ng espada ay ang kapatid niya at gagamitin daw ito nila Takasugi para wasakin ang Edo. Kailangan niya daw ang tulong ni Gintoki para iligtas ang kapatid niya dahil alam niya daw na walang paki sa rebellion ang kapatid niya at gusto niya lamang makita ang buong kapangyarihan ng ginawa niyang espada dahil gusto niyang malampasan ang tatay nila. Samantala, pumunta si Shinpachi sa barko na itinuro ni Sadaharu pero bigo siyang makasakay dito dahil sa dami ng kalaban. Samantala si Kagura naman ay abala sa loob ng barko kumain imbes na nakakulong dahil nakursunadahan siya ni Takechi, ang bastos na strategist ng Kiheitai. Nalaman din nila na member si Kagura ng Yato clan, isang mercenary clan ng mga asasin. Samantala, nagpanggap si Shinpachi na isang samurai para makapasok sa barko. Dahil akala nila na isang assassin si Kagura, itinali nila siya. Babarilin na sana siya ni Matako pero bigla na lang dumating si Shinpachi para iligtas siya. Pero bigla na lang natakot si Shinpachi nang maisip niya na mag-isa lang pala siya. Papatay na sana siya ni Matako pero buti na lang biglang dumating ang mga Shinsengumi at inatake nila ang barko. Sa kaguluhan, pinakawalan ni Shinpachi si Kagura at ang barko naman ng mga kalaban ay lumipad. Sa loob ng barko, sinisi ni Takasugi si Nizo sa pagdala ng Shinsengumi sa kanila
At kapansin-pansin ang kamay ni Nizo na tuluyan ng naging halimaw. Patuloy ang Shinsengumi sa pag-atake sa barko ng mga kalaban at maya-maya ay nilusob na nila ito. Pero sa pagtawid ay nahulog si Kondo sa barko. Nagpatuloy naman sa paghahanap kay Katsura sina Shinpachi at Kagura. Balik kay Gintoki. Bago umalis binigyan siya ni Tetsuko ng isang espada na ginawa niya daw para malabanan ang Benisakura at dumating din ang isang inventor at binigyan niya si Gintoki ng isang sasakyan. Samantala, nilusob na ng Shinsengumi ang barko nila Takasugi habang nakita naman nila Shinpachi at Kagura ang napakaraming Benisakura sa loob ng barko. Naabutan sila ni Takasugi at tinanong siya ni Shinpachi kung bakit niya daw inatake ang dating niyang kasamahan na si Gintoki. Sinabi ni Takasugi na hindi niya na daw kilala si Gintoki dahil mga bata na daw ang mga hilig niya ngayon at bigla siyang umatake pero hinarangan siya ni Elizabeth. Hiniwa ni Takasugi si Elizabeth pero lumalabas na ang nasa loob pala nito ay si Katsura. Ipinaliwanag ni Katsura na akala niya daw na siya lang ang habol nila kaya minabuti niya daw na magpanggap na patay na. Maya-maya dumating din si Matako at Takechi at hinarap sila ni Shinpachi at Kagura habang hinabol naman ni Katsura si Takasugi na umalis. Sa ibang lugar, nakaharap ni Hijikata si Nizo the Butcher. Maya-maya, dumating na din si Gintoki sa barko at siya ang lumaban kay Nizo the Butcher. Kinumbense ni Tetsuko si Murata na itigil na ang laban dahil ayaw niya daw na nakikita ang espada niya na pumapatay ng tao. Hindi pa rin nagbago ang isip ni Murata at tinanong niya si Tetsuko kung bakit niya daw dinala si Gintoki, gayon alam niya daw na hindi niya matatalo ang kapangyarihan ng Benisakura. Pero biglang nagulat na lang siya nang mapatalsik ni Gintoki ang si Nizo at ang Benisakura. Imposible daw ito mangyari dahil nag-e-evolve daw ang Benisakura habang tumatagal, pero ngayon daw ay mas malakas pa si Gintoki. At naisip niya na nabuhay ang totoong abilidad ni Gintoki bilang ang tinatawag na The White Demon. Arega! Shiroyasha! Sa ibang lugar, tatapusin na sana ni Kagura si Matako pero bigla na lang may sumabog at lumalabas na nag-transform na pala si Nizo sa isang halimaw na kahit si Gintoki ay hindi umubra. Inatake din ni Nizo kahit ang mga kakampi niya at tuluyan na nga siyang nilamon ng espada at nawala ng kontrol. Tatapusin na sana ni Nizo si Gintoki pero pinigilan siya ni Tetsuko. Tumulong din si Kagura at Shinpachi at sama-sama ipinagtanggol nila si Gintoki sa halimaw. Masaya si Murata dahil nakita niya na ang buong lakas ng espada niya pero sa huli hindi rin kinaya ng konsensya niya na makita ang kapatid niya na masaktan. Bigla namang nagkaroon ng malay si Gintoki at inespada niya ang halimaw. Sinugod ulit ni Gintoki ang halimaw at sa pagkakataong ito ay nawasak niya na ang Benisakura. Bago mamatay, humingi ng tawad si Murata kay Tetsuko sa mga nagawa niya at gusto niya lamang dahil makagawa ng isang espada na kayang magtanggol sa mga tao at sa kanya. Samantala hanggang sa huli, si Katsura at Takasugi ay hindi naglaban. Nag-usap lang sila sa kaibahan nila at kung ano talagang pakay ni Takasugi. Inalaan siya ni Katsura na kung sasaktan niya daw ang mga tao sa Edo ay pipigilan niya siya. Pero lumalabas na palabas lang pala lahat ni Takasugi at ang katotohanan ay sumanib na siya sa mga amanto. Pinakausapan ni Gintoki ang mga Shinsengumi na ibalik sa syudad ang mga kasamahan niya habang pinuntahan niya naman si Takasugi. Nilait niya si Takasugi dahil sa pagsanib niya sa mga amanto dahil magkasama pa daw sila noon na lumaban para mapalaya ang bansa nila sa kanila. Sinabi naman ni Takasugi na baliwala na daw ang lahat sa kanya simula nang mawala ang guro nila. Naglaban silang dalawa. Papatayin na sana ni Gintoki si Takasugi pero pinigilan niya ang sarili niya. Nakatakas si Takasugi at umalis na din sa barko si Katsura at Gintoki dahil sa sabog na ito. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.